Magandang gabi po sa bawat isa. Mukhang maraming mga bago. Di ba ako nakaharang? Ayan. So welcome po sa mga first-timer. At ako'y natutuwa kasi nagsisimula na po tayong dumami. Palakpakan po natin ang Diyos. Anyway, sa mga first time po, kami po ay nasa third week ng aming series na pinag-uusapan namin ngayong buwan ng February. Ang aming pong pinag-uusapan ay Change How You Think series. At ito po ay aming pang third week. Okay? So, last 2 weeks, pinag-usapan po namin yung Think Like a CEO. Okay? Not a worker, a CEO. And then last week, pinag-usapan namin yung stop living day to day. So, ano yan? Long-term thinking, generational thinking, yung pinag-usapan namin last week. Kung meron po kayong panahon at hindi nyo po napakinggan last time, you can search CLC seminars sa YouTube. So, you can watch those two topics sa series natin ngayong buwan. Okay, so anyway, ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay about responsibility. Okay? Patay ba to? Patay pala. Okay na, Pastor. Thank you po. Ayan. So, our topic for today is responsibility brings growth. Okay? Are you ready? Medyo bibilisan ko lang to para kahit paano magkaroon tayo ng sana matapos ako ng medyo maaga. Pero baka tayo ay mag-enjoy ulit sa ating mga pinag-uusapan. Para makapagtanong naman kayo. Mahigit 2 buwan na yata walang nagtatanong. Eh, kasi pag nagpapataas ako, sino magtatanong? Walang nagtataas, kaya wag na lang. So, anyway, let's start. Responsibility brings growth. Okay? So this is part of the Change How You Think series. Sabi dito, you have been praying for increase. But, have you been increasing your responsibility? So most of us, bilang mga negosyante, tayo ay nananalangin. Gusto natin ng mas malaking negosyo, mas malaking kita, mas madaming kliyente. But, are we increasing our responsibility? Pasensya na, medyo nahihingal pa ako, tinakbo ko pataas, late na kasi ako. Iba pala yung pakiramdam na yung pagdating dito. Okay? So, in the kingdom of God, so we're talking about the kingdom of God. So para dun sa walang idea why we talk about this kingdom of God, because we're using the Bible, the biblical principles of everything sa lahat ng pinag-uusapan natin dito. At sabi ni God, sabi niya, ito yung kaharian ng Diyos, yung kingdom ng God, ay hindi natin makikita sa pamamagitan ng mata o sasabihin natin, nandito na. Kasi sabi ni Jesus Christ, the kingdom of God is in the midst of you. We are currently now living in the kingdom. And that's why we are using the kingdom principles and the kingdom laws. It's the Bible. It's the Word. Okay? So, in the kingdom of God, sabi sa Bible, yung law sa kingdom, growth does not follow desire. Growth follows stewardship. So, napaka-importante na maintindihan natin, pag gusto natin ng growth, ng increase, ng paglago, ay kailangan matutunan natin yung tinatawag na stewardship sa constitution ng kingdom of God, sa Bible. Okay? More responsibility is equals to more increase. So we're going to talk about that later. Ang point number 5 yan. Gusto ko lang maintindihan nyo na yung responsibility, ang katumbas niyan, more responsibility is equals to more increase. Mas madami kang kinukuhang responsibilidad, mas gumagawa ka ng maraming solusyon sa mga problema ng tao, the more na binibigyan ka ng mas maraming blessing ni Lord.
Okay? The more na nakikita niya yung capacity mo because you are a responsible citizen of kingdom, you are a responsible Christian, a follower of Christ, lalo kanyang ibibless. Okay? So, bakit nga ba? Not because God plays favorites, wala siyang favoritism, but because God rewards trust. Meron siyang reward system. At magbabase siya dun sa stewardship. Kung gaano ka kaayos, katino, o kagaling na katiwala ng Diyos. Okay? Okay. So, but the problem, maraming tao yung ninineglect yung responsibility. Para bang isang tabi nila or sometimes they don't do, parang ayaw nilang kumuha ng responsibilidad. Meron akong 10 things na siguro hindi lang naman to lahat, pero most likely, baka tamaan ko lahat. No? So, why do so many people avoid it? Why do people pray for increase but run from accountability or responsibility? So, it's not because of Satan. No? It's because of our mindset. It's not, the blessing or the growth is not blocked by demons or Satan. It's blocked by your mindset. No? That's why, ngayong buwan nga ng Pebrero ay tinatalakay natin yung pagbabago ng isipan. Okay? So, ito yung 10 yan. Fear of failures. Takot silang magkamali, kaya umiiwas sila sa responsibilidad. Siguro iniisip ng iba, kung hindi ako gagalaw, hindi ako magkakamali. Parang ganun. Medyo mahirap yung ganyan. Pero, yung pag-iwas, sa tingin ko, hindi yan protection. Ano yan? Pagliit ng kapasidad mo para mas lalo ka pang pagkatiwalaan ng Diyos. So the more na hindi ka nagtitake ng risk, the more na natatakot kang gumawa ng isang bagay, the more na lumeliit o bumabagal yung kapasidad, yung growth mo bilang katiwala ng Diyos. At syempre, pag maliit lang ang kapasidad mo, maliit lang rin yung pagkakatiwala sa'yo. Number 2, love for comfort. So gusto nila, nasa comfort zone lang. Takot sila na mabigatan kasi mahirap. Parang ano yan no pain, no gain. No? Kung ayaw mo mahirapan, hindi ka mag-grow. Pangatlo, worker mindset. So they don't have this CEO mindset. Yung karamihan sa mga tao na yung meron pa ring worker mindset, katulad ng pinag-usapan natin last time, ang mindset niyan, tapusin lang yung trabaho, tapos pagkatapos nun, pahinga na. Pero yung may CEO mindset, ano pa yung pwede kong i-improve? Ano pa yung pwede kong ayusin? Ano pa yung pwede kong magawa para magkaroon ng mas productive na araw? Ganyan dapat yung, ano pa yung pwede kong i-shoulder na responsibility para magaanan yung ibang tao? Ganyan dapat yung mindset natin. Pang-apat, fear of accountability. Ang responsibilidad ay naglalabas ng performance. Ibig sabihin, pag may responsibility, kailangan mong gumalaw. Ang problema, makikita yung kahinaan nila. Kaya ayaw nilang mag-take ng responsibility kasi ayaw nilang malaman na hindi sila marunong. Okay? Pang-5, immature identity. Yung bata, ang tinatanong niyan lagi, sino mag-aalaga sa akin? Sino magpapasweldo sa akin? Kaya yung mga taong pumapasok sa pagninegosyo, I salute you. Kasi ito na yung panahon na ikaw naman yung mag-iisip para sa iba. Okay? Yung isip bata ay laging maninisi. Kasi walang accountability sa kanyang mga decision. Pero yung taong matured, anong ginagawa? Inaako. Responsable. Ano yung nagawa kong mali? Kailangan kong maayos to. Ako dapat yung aayos dito. Ako lang yung may kakayahan para maayos to. Ganyan yung taong matured. Pang-6, past trauma from burdens. Mga taong napagod na siguro, na-exhaust na-overload, ano pa? Hindi na-appreciate, nabaliwala yung kanilang effort
Walang nangyari, kaya trauma na. Pero, tandaan, yung weight ng responsibility galing sa Diyos. Hindi to parusa. Hindi to dudurugin ka. Ito ay gagawin kang mas matured at mas malaki yung iyong kapasidad sa mga bagay-bagay. Mas tuturuan ka. Okay? Sasanayin ka ba? Pang-pito, lack of vision. Last time, pinag-usapan natin yan, January, vision. Napaka-importante niyan. Mahirap gawin yung isang bagay kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Di ba? Pag napagod ka, natitigil ka kasi wala ka naman talagang goal. Okay? Pang-walo, passivity. Wala nang ginagawa. Ito yung pinaka-kalaban talaga. Tahimik na kalaban to ng success mo. Hindi yung pagiging rebelde mo, hindi yung kasalanan mo, hindi yung pagiging pasaway mo bilang Kristiyano, kundi yung passivity. Yung wala kang ginagawa. Okay? Pang-9 na problema, kung bakit ninineglect ng tao kasi ma-pride sila. May mga umiiwas sa responsibility kasi ayaw nilang kinokorek sila ng iba. Totoo? Totoo. And lastly, misunderstanding grace. Ito yung medyo mabigat. Kasi most of the Christians, kaya hindi sila lumalago kasi akala nila, pag sila ay ligtas na, kasama dun yung blessing. Actually, yung blessing dun ay, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, hindi ko naman minamali yung turo ng iba. Pero yung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, bilang hari ng buhay mo, hindi ka nito gagawing successful sa business. Maaaring i-guide ka niya, pero hindi yun pupunta ng biglaan. Para bang miracle. Tinanggap mo si Kristo, lahat ng nangyari sa buhay mo ay successful na. Hindi yun yung naintindihan ko sa Bible. Ang naintindihan ko, you need to have faith. What kind of faith? You acknowledge and trust the Word of God that it is real, true, and the final authority of everything. Ibig sabihin, kung meron kang hindi nagagawa sa Bible, hindi mapapasayo yung prina-promise ng Diyos. Tama? So, don't misunderstood grace. Yung grasya ng Diyos, meron siyang common grace, meron siyang saving grace. So, dalawa yan. Hindi ko na masyadong papahabain. Yung common grace ay para sa lahat, universal. Masama o mabait, may Kristo sa puso o wala. Lahat yan, pinoprovide ni Lord. Common grace ang tawag doon. Yung saving grace ay kaligtasan. Yung pagninegosyo natin ay part ng common grace. Kayang gawin ng lahat. Kaya nga may mga makikita kayong mga successful na tao na hindi naman nagbabasa ng Bible pero natsambahan nila yung mga prinsipyo na nakalagay dito, yung mga law ng kingdom. So, if you understand that, no, parang sinasabi ko dito na don't expect always miracle. Kasi si Lord gagawa ng miracle pag no choice na talaga, kaparehas nung dagat na hinati niya. Kasi wala na corner na sila. So pag corner ka na, baka. Pero hindi ka hahayaan ni Lord na maging tamad. At hindi ka niya i-spoil din. Gusto ka niyang matuto at mag-grow para hindi ka iyaking negosyante. Naintindihan niyo? Alright. So parang sinasummary ko, pinapabayaan ng tao o ninineglect ng tao yung responsibility dahil gusto nila ng increase ng walang paglago. Okay? Pero sa kaharian ng Diyos, sa kingdom of God, more responsibility is equals to more increase. Again, more responsibility is equals to more increase. Okay? Kingdom foundation. Ano yan? Nasaan ako? Yan. Kingdom foundation yan. Di yata nasulat lang yung kingdom foundation. God measures promotion by how you handle what is already in your hands. Okay? Kung ano daw yung binigay sa'yo, doon nagbe-base si Lord. Kung i-promote ka niya o hindi. Halimbawa, meron kang 10,000 hawak, tapos gusto mo magnegosyo. And you keep on praying, Lord, bigyan mo ako 100,000. Promise, mag-start na talaga ako mag-business. Para makatulong ako sa gawain mo. Para marami akong mabigay na offering. Para malaki yung... Di ba? Lord, bigay mo lang talaga patamain mo lang ako sa loto. May mga ganun pang prayer.
Pero the Lord is measuring our promotion sa pamamagitan ng kung ano yung hawak natin, kahit 1,000 lang yan, paano mo manage yan? And that's how God measure kung paano kanya ipropromote. Kung ikaw ba ay napagkatiwalaan, kung ikaw ba sa 1,000 ay binigay mo yung 100 bilang tithes, kung tumulong ka ba sa iba, o binili mo agad yun ng pangangailangan mo. Sabihin na natin, sige, negosyante tayo. Laki-lakihan mo naman, boss K. Sige, 100,000. Saan napunta? Lord, pag nakakumita na ako ng 1,000,000, tsaka na lang ako magta-tithes. Okay. So, hindi kita mapagkatiwalaan sa maliit. Paano kita mapagkakatiwalaan sa 1,000,000? You get my point? So, sabi sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ano lang to, parang logic ba? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, sabi ng Diyos, hindi ka mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Kung mapagkakatiwalaan ka naman sa maliit, mapagkakatiwalaan katiyak sa malaki. Naintindihan? Okay. So, let's go to, sabi dyan, if you avoid responsibility, you are avoiding what? Kung ayaw mo ng responsibilidad, tumatakas ka o ayaw mo rin ng paglago, ng increase. Kung negosyo man yung pinag-uusapan natin, kita man yan, o dami ng customer, kung ang mindset mo ay pera lang at hindi makatulong, no, comfort lang kasi yun eh. Pag kumita ka maraming pera, marami kang pambili. Kasi yun yung goal mo. Pero ang sinasabi ng Diyos, take responsibility. Maging responsable ka sa mga kliyente mo. Hindi yung binentahan mo lang sila, pero alam mo namang sirain yung produkto, tapos in-scam mo sila, sabi mo, maganda yan, maganda yan, maganda yan. Wala talaga, ayan, pinakamagandang produkto, pero alam mo na sa sarili mo, yung produkto mo yung pinakapangit sa lahat. Be responsible. Okay? If you complain about weight, yung bigat, your responsibility, you disqualify yourself from greater authority. It's the same. Hindi ko na-explain. So let's go to point number 1. Pasensya na kayo, yung aking boses ay medyo malat. God increases capacity before He increases resources. So, ini-increase niya muna yung kakayahan mo bago niya ibigay sa iyo yung resources. We always pray for money, but God looks for more maturity. Because sometimes, kung bibigyan ka niya ng hindi mo kayang dalhin, baka mapahama ka lang. Parang, sino dito may anak? May anak ba kayo? Yan. Meron ba ditong may anak na 10 taon pababa? 10 taon pababa. Yan. 10 taon pababa. Yung anak nyo ba ay binigyan nyo ng responsibilidad na magbuhat ng isang sakong bigas? The 10 years old, pababa, na bata. Sinubukan nyo na ba yon? Okay. Bakit? Pwede siyang mapa? Ganon din yung pera. Kaya kang ipahamak ng pera kung hindi handa yung puso mo, kung hindi handa yung character mo. Kaya sabi ni Lord, we pray for bigger platforms. God checks deeper character. It can destroy you. Money is multiplier. Money is magnifier. Kung pangit yung ugali mo, mas papapangitin pa ng pera yung ugali mo. Kaya tinitignan niya yung capacity mo, kung kaya mo na ba talagang i-handle yung pagkakatiwala ko. Okay? Sabi diyan sa Matthew 25:21. Ito ay parable of the talent. Okay? His master replied, sabi dito sa 21, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Faithful with a few things, hindi naman dami yung basihan. No? Lord, bigyan mo na ako para matry mo na ako.
Damihan mo na kasi. Ito kasing maliit, nahihirapan ako i-budget to eh. Kulang na kulang nga sa budget ko eh. Hindi nga ako makabayad ng bahay. Try mo kaya, Lord, bigyan ako ng malaki. Subukan mo lang, Lord. Hindi. Mag-tithes ka muna, yun yung sabi sa Malakay. Doon mo siya subukin. Hindi siya yung susubukin mo sa pamagitan ng bigyan kanya ng malaki. Basahin niyo yung 3:10 ng Malakay. Naintindihan niyo ba? Huwag mo ipag-pray na lumaki yung kita mo para magawa mo ng tama yung dapat mong gawin sa kaharian niya. Kundi anong dapat mong gawin? Kung ano yung binigay niya, galingan mo yung paghawak. Galingan mo yung pag-manage. Maging magaling kang katiwala ng Diyos. And He will give you. He will give you your desire. You get my point? Okay. The servant was not promoted because he wanted more. Hindi niya naman gusto ng mas madami. Ang ginawa niya lang, he promoted because he handled what he had. If you know the story, hindi ko na ikikwento kasi madalas ko naman na ikikwento dito yan. At alam ko, marami na nakarinig sa inyo. Lahat halos kayo narinig na yung parables of the talent. Na kung ano yung meron sila, dinoble nila. At meron diyang isang hindi. Hindi ginawa yung trabaho niya. Okay? So, increase is not requested. It is earned through stewardship. So kahit na hindi ka na mag-pray ng reward or ng increase or ng growth sa negosyo mo, the Lord will bless you. The Lord will give you more. The Lord will give you increase whether you like it or not. Because He sees your heart, your intention, your character, and you as a good steward. You understand? Okay. Yung iba, gusto maging leader, pero ayaw ng accountability. Gusto ng malaking income, gusto ng malaking negosyo, pero ayaw mo ng may malaking responsibilidad. Pag nagkakaroon na ng problema yung negosyo, hinahayaan mo na sa iba yung problema. Na-stress ka na, back out ka na, next negosyo na lang. Hindi, sa inyo na yan. May problema na eh. So, how can God sees you as a good steward? Ang totoo, hindi mo kailangan ng increase. Ang kailangan mo, capacity. Kapasidad. Kakayahan. Naintindihan? Point number 2. Responsibility reveals identity. Workers avoid weight. Leaders carry it. Yung mga may worker mindset, umiiwas yan sa responsibilidad. Kaya gusto niya 9 to 5. Okay? Pero yung mga leaders, yung mga CEO, thinker, mga may mindset na katulad ng isang CEO, kahit na hindi mo inuutusan yan, nagiging responsable yan, kahit na sa maliliit na bagay. Nakakita ng dumi, pupulutin, itatapon. Hindi niya naman trabaho yung pagiging janitor. Bakit? Kasi siya yung tao mapagkakatiwalaan. Kaya mag-carry ng responsibility kahit hindi binigay sa kanya. Naintindihan? Okay. Sabi dito sa Genesis 1:26, one of our favorite verse here. I hope na pag-aralan nyo na ito na maigi. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Sabi ito ni God, let them have dominion over everything. Okay? Over the fish, the birds, and every creeping things that live on earth. Sabi diyan, yung dominion or rule, tawag dito, rule over, sabi diyan, or dominion, authority with management. Binigyan yung tao, si Adam, yung unang tao, ng authority with management. Naintindihan? Hindi lang authority.
Kaya kung papansinin mo, sa monarchy, hindi ko naman sinasabi na parehas to sa design sa kingdom kasi yung kingdom, theocracy yun eh. Ito, monarchy, may king din naman, pero sila yung nagmamanage ng buong kingdom. Doon kinuha kasi yung concept eh, yung dominion. Sila yung may authority, sila rin yung nagmamanage. Sila rin yung policy maker. As in talagang siya yung nagmamanage ng kaharian. Kaya kung yung kaharian malaki, ibig sabihin magaling yung king. So si God, ginawa niya tayo, nakaparehas niya, may capacity, nakaparehas niya, merong likeness, nakaparehas niya. So, yung dominion na binigay niya sa atin is authority with management. God did not create man to be managed. No? Hindi kayo tau-tauhan lang ng Diyos. Hindi kayo ginawa para robot lang ng Diyos na kung ano yung sabihin niya, yun lang yung ginagawin nyo. Kaya meron siyang batas para ito yung susundan. Tapos meron kayong free will. Para hindi naman kayo mukhang robot. Naintindihan? Pero hindi kayo create para i-manage pa ni God. Binigyan kayo ng capacity niya to think. Parehas. Mag-isip, kakayahan, mag-create. You are created to what? Manage. Man is created to manage also. Kaya binigyan tayo ng dominion. Naintindihan? Now, when you reject responsibility, accountability, the weight, you reject your design. Ang tawag sa iyo ay, reject product ng Diyos. Defective product. Naintindihan? So, if you want to be called a good product ng Diyos, huwag mo i-reject responsibility. Ginawa niya tayo to handle the weight of having this responsibility. Point number 3. Pressure is not punishment. It is promotion, training. Medyo maganda to, ano? Ulitin ko. Pressure is not punishment. It is promotion, training. Trinitrain lang tayo para sa promotion na gagawin sa atin ng Diyos. Okay? Many people think pressure means attack. But no. Pressure is proof that weight has increased. Pag ikaw ay nape-pressure na, dumadagdag na yung mga responsibility mo sa buhay, ibig sabihin lang, mas pinagkakatiwalaan ka na ng Diyos ng mas malaking bagay. Kaya yung mga, ito pang relationship talk to eh. Kung binigyan ka ng mas maraming anak, ibig sabihin, mas pinagkakatiwalaan ka niya, napapalakihin mo yung mga anak na yon na anak mo. Di ba? Baka anak ng iba, ano? Papalakihin mo sila na naglilingkod din sa Diyos. Ganun siya katiwala sa'yo. So, yung mga anak, blessing yan sa inyo kasi it's an increase. A proof of increase. Okay? Pag nadagdagan yung anak ninyo, increase yan sa pinagkakatiwala sa inyo ng Diyos. Naintindihan? Now, weight is increases when trust is increases. Pag yung weight ay dumadagdag, lalo na sa negosyo natin, pag nararamdaman ninyo, mas dumadami na yung responsibility nyo, isa lang ibig sabihin, lumalago na kasi yung negosyo ninyo. Dumadami na yung mga taong ino-organize ninyo, mga minamanage ninyong tao. Yung mga tao ninyo ay yung bigat na pupunta na sa inyo eh. Ibig sabihin, tumataas na yung responsibility mo. Ang ibig sabihin nun, yung tiwala ng Diyos sa'yo, lumalaki na. At pag yung negosyo mo lalong lumalaki, mas malaki yung responsibility. Naintindihan? Kaya, mas lalo kang matitrain. Katulad ng sabi ko, yung pressure is not punishment, it is promotion, training.
Okay? Sabi dito sa James 1, basahin natin. James 1, 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Wow. Basahin nyo nga ulit na maigis sa sarili nyo. Naintindihan ba natin pare-pares to? Consider it pure joy. Iba ano? Ibig sabihin, pag dumadanas ka daw ng trials, ng pressure, ng problema, of many kind, hindi lang naman yan spiritual, many kind nga eh. Maaring sa negosyo, sa pamilya, sa mga relationships mo sa ibang tao. O sabihin na lang natin, dahil mga negosyante kayo, sa business na meron kayo. Pag dumadaan daw kayo sa trials, sa pressure, consider it pure joy. Magalak yung puso ninyo. Bakit? Anong sabi dyan? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Mas lalo kang gumagaling. Mas lalong nasasanay yung puso mo. Yung faith mo, yung pagsunod sa sinasabi ng Diyos, mas lalong tumitindi. Kasi sometimes, other people, pag dumadaan sila sa pressure, they compromise. They go out sa kingdom ng Diyos. Doon muna ako sa labas, Lord. Wait lang, kalimutan muna kita. Kailangan ko kasi compromise, Lord. Ang bigat na itong responsibilidad ko ngayon. Naririnig niyo ba ako? Don't go out. Hindi ka pinalabas ng Diyos sa kingdom. Manatili ka sa kingdom. You obey the law. Don't compromise. Kahit na sobrang bigat, kahit na alam mo may responsibilidad kang malaki. Sabi nga eh, okay lang yon kasi negosyante naman tayo eh. Pag negosyante, dapat hindi tayo masyadong spiritual. What? Kahit ano mang ginagawa nyo, basta para kay Lord, it's spiritual. Now, pag hindi mo na ginawa para kay Lord yung negosyo mo, malamang nga, baka para sa pera na yan. Hindi na yan spiritual. Okay? Mamaya, pag-uusapan pa natin yan. If your life has more pressure now, do not panic. Ask this, what responsibility is God training me for? Ibig sabihin, God has a plan for you na i-promote ka. Kaya kanya training sa matinding pressure. Parang ang lungkot nyo dito sa pinag-uusapan natin. Ayaw nyo ba ng problema? It's an opportunity for you to grow. Amen? Pag may problema, mas lalo kang gagaling sa mga susunod na panahon. Kasi those things na matututunan mo doon, sa circumstances na dumaan, sa pressure, magagamit mo yan sa susunod. At least alam mo na yung gagawin mo. Naintindihan? Baka nga may mga guardrail ka na, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito, para protektado ka na. Kasi you learned a lot. Kaya nga, nabasa ko to, nakalimutan ko lang, sobrang tagal ko na kasi hindi nagbabasa rin ng mga libro. Sabi doon, ano ba yung sasabihin ko? Nawala tuloy. Nawala nga, Basta, ayan dapat yung tanongin mo, what responsibility is God training me for? Ano yung train sa akin ni Lord? Meron siyang i-increase sa akin, kailangan ko lang matutunan. Iyon. Pag nagninegosyo tayo, it's either we earn or we learn. Diba, sir? Kung hindi ka kumita, ibig sabihin, dapat matuto ka. Pag wala kang pagkatututunan, lugi ka talaga. Pag nag-fail ka sa isang negosyo, at least you learn. That's why pressure, problems, circumstances, responsibility, pag yan nag-i-increase, mas matindi yung pressure. And it trains you a lot. Talagang training ka ni God kasi may plano pa siyang mas malaki sa'yo. Pag nakakaranas, magbabago na talaga yung mindset mo.
Pag nakakaranas ka ng problema, ang mindset dapat ganito, hinahanda ako ni Lord, may blessing siyang mas malaki. May mas mabigat siyang responsibility. Baka palalaki, times 10 niya na yung negosyo ko, kaya nakakaranas ako ng ganito. Naintindihan? Right. So, the more na mas marami ka ng responsibility at ginagawa, good. Ibig sabihin, lumalawak na yung kapasidad mo, yung kakayanan mo. Huwag mong i-pray na mawala yung weight. Okay? Huwag niyong ipipray na mawala yung responsibility o bigat. O kaya naman, tumakbo sa responsibility ka, parehas ni Jonah. Tandaan niyo to, kinain siya ng balyena. Magpapadala kami sa bahay niyo ng balyena para kainin ka. Ayoko sabihin si Lord, baka kasi mangyari. Kaya kami na lang. So, i-pray mo na gumaling ka, lumakas ka, intindihan mo? Mas maging matibay ka, matatag, lahat na. Basta mag-improve ka pa, ma-develop, mag-grow ka. Yun dapat yung i-pray mo. O, paano ka mag-grow? Kahit anong pray mo, kung hindi mo binabasa yung Bible, di ka talaga mag-grow. That's why you read the Bible. Okay. So, point number 4. Bilis ko, di ba? Matatapos na ako. The kingdom rewards stewardship, not excuses. So, excuses shrink your future. Pinaliliit nito yung future mo. Wala na. Responsibility expands it. Okay? Pinalalaki ng responsibility yung possibility ng future mo. Yung kagandahan ng mangyayari sa'yo sa hinaharap. Sabi sa Matthew 25:26, his master replied, "You wicked, lazy servant. You knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed." Wicked, masama yung puso dahil ano? Dahil tinakasan ang responsibilidad. Ang responsibility. Binigyan siya, isa nga lang binigay sa kanya. Isa ba? Dalawa. Tama ba? Isa o dalawa. Nawala na talaga. Medyo magulo yata isip ko. Hindi ko naiisip yung mga dapat kong sabihin. Pero itinanim niya lang. Ibinao niya sa lupa. Kaya pagdating ng master niya, wala siyang maipakitang resulta. Sabi niya, takot ako kasi alam kong kumukuha ka. Kaya sabi niyan, alam mo naman pala ba't wala kang ginagawa? Wala kang ginawa. Lazy, wicked, masama. Kasi pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Alam mo na pinagkakatiwalaan ka ng Diyos, lalo na umattend ka ngayon, patay ka. Alam mo na ngayon na nagtiwala yung Diyos sa'yo, palaguin mo. Galingan mo. Kung ano yung hinawakan mo, kung ano yung binigay niya sa'yo, yan, ititest niya. Diyan mo gawin lahat ng alam mong dapat mong gawin para sa Kanya. Okay? Hindi siya pinarusahan kasi natalo siya. Ulitin ko. Risking. Hindi pinarusahan yung servant dito kasi nalugi yung pera. Pinarusahan siya kasi hindi niya ininegosyo. Hindi niya pinalago. Kung maintindihan niyo ako, nagkakaintindihan tayo. Okay? So, the greatest enemy of increase is passivity. Not sin, not the devil, but passivity. Yung mga workers, lagi ang tumatakas sa responsibility. Hindi ko kasalanan yan, wala akong alam dyan. Tatakas yan, magsisinungaling, titingnan kung may CCTV, baka may nakakita. Pero yung tunay na leader, yung may CEO mindset, ano pa yung dapat kong gawin para maayos ko itong problema? Ano yung dapat kong gawin? Naghahanap ng matututunan niya, naghahanap ng pwede niya pang gawin para mag-increase. Leadership, wala. Leadership starts where excuses ends. Okay? Yan ay para sa the kingdom rewards stewardship, not excuses. Point number 5. More responsibility is equals to more increase. So the more, ito yung sinasabi ko kanina, na mas maraming responsibility, mas marami yung increase na ibibigay sa'yo.
God will never pour into a container that refuses expansion. Kung sinara mo na yung takip paano ka pa dadagdagan? Kung ayaw mo na. Sabi dito sa Proverbs 18:16, a gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Gift meaning ability, capacity, no? Yung talento na meron ka. Opens the way meaning create access to greater room. Ushers, ibig sabihin, ihahatid ka niyan. Yung gift daw na meron ka, yung capability na meron ka, ihahatid ka niyan, papunta dun sa greatness. That's why. Pasanin mo yung mga responsibilidad. Nung bata ako, naisip ko yan kaya pala, sabi nung iba, parang ang tanda mo na mag-isip. Kasi bata pa lang ako, nag-take na ako ng responsibility. Hindi naman ako magaling, pero siguro lang kaya ako nag-matured ng husto, ng kumpara dun sa mga kasing edad ko. By the way, I'm 18 years old, ha? Okay na yun. 18 dihin mo na lang. 18. Sige, 19 na lang. Naintindihan nyo na. Inom akong tubig na. Kasi sabi nila, parang kang 40 years old pag kinakausap kita. Parang inaasar ako no? Ano yung mukha ko? Parang 40 years old. Stress lang yan. So, the more you take responsibility, the more you become matured. And the Lord will give you increase. So, siguro, maganda nga pag tinanong ako, paano ka nakarating dyan sa kalagayan mo ngayon? Kuha ka lang ng kuha ng responsibilidad. Okay? Okay. So, if you want increase, volunteer for responsibility. Okay? If you want promotion, solve bigger problems. Hey, entrepreneurs, listen. You want promotion? You want more increase? You want bigger platforms, bigger businesses? Solve bigger problems. Are you with me? Solve nyo yung problema ng buong mundo. I don't know kung hindi maging global yung negosyo na meron kayo. Kung ang thinking mo lang, isolve yung problema ng country ninyo, medyo malaki pa yun, boss. Sige, yung barangay nyo na lang, hanggang dun lang yung negosyo mo. Pero if you want more promotion, solve more and bigger problems. Kaya yung mga entrepreneurs, the innovators, they solve the global problem. You see? Kita mo yung may-ari ng ChatGPT, bata pa yun. Pero they solve yung pag-study, sobrang nakakatulong sa mga tao. No? Sabi ng iba, masama daw yung ChatGPT. Oo, masama talaga yan pag masama yung gagamit. Para lang yung kutsilyo. Pag ginamit mo pang luto, maganda. Pero pag ginamit mo pang saksak, masama. Parang kotse, pag ginamit mo yan, pang punta sa trabaho mo, pang hatid sa mga anak mo, okay yan, maganda yan. Pero pag ginamit mo yan pang kidnap, masama talaga yan. Ganun lang yung ChatGPT, okay? Everything is a blessing from God. Depende na lang kung sino yung gumagamit. So if you're going to use the ChatGPT, wala lang, para lang marinig ng mga nanonood. Kasi yung paniniwala ng mga Kristiyano, ginagamit yan ng Satan. Ha? Pero ako, hindi ganun yung paniniwala ko. Baka ikaw yung nagpapagamit kay Satan kasi ayaw mo gamitin yung mga bagay na makakapagbenta dyan. Naintindihan niyo ba ako? Depende yan sa gumagamit Itong tubig na to, pwede itong maging masama. Pero pag ininom ko to, maganda to. Ngayon, pag inanok to sa inyo, masama na to. Nagets niyo ba? Okay. So, solve problem. Maraming sinolve si ChatGPT na problema. Ikaw din, si Facebook, si Mark Zuckerberg, yun, di ba? Yung connection, talaga na-solve niya. Ano pa? Sino bang mga sikat ngayon? Hindi ko nakilala. Si Jeff Bezos, Amazon. They solve
problems, bigger problems ng mundo. So, ganun ka rin dapat. So, if you're a real entrepreneur, if you want more promotion, solve bigger problems. If you want big business, solve bigger problems. Yung negosyo ay problem, solution. Okay? Hindi lang yung basta pera. Pera-pera. Pag pera-pera lang yung tingin mo sa problem, ang tawag natin dyan, source of income. Hindi yan business. Ang business, nagsusolve ng problema ng humanity. Nakakatulong i-uplift yung buhay ng mga tao. Kaya pag yung produkto mo ay walang kwenta, hindi lang rin yan source of income, scam. Hindi source of income, source of scam. Ganun. Naintindihan niyo sana ako? Okay. So, saan na ba ako? If you want influence, carry heavier weight. Closing. Hindi ko na iano yan kasi most probably para yan sa mga leaders talaga. Like yung mga pastor. Welcome pala kay pastor. Anong pangalan ni pastor? Remo. Welcome, Pastor Remo. Palapakan po natin sa Pastor Remo. Salamat po kay Lord at dinala ka rito. Thank you po. Mabigat yung responsibility. Kaya yung kanilang influence ay, di ba? Naintindihan? Yung mga presidente ng bansa, ang kanilang kinikerry ay mabigat. Kaya sila ay ma-impluensya. Closing. So, stop asking for more while doing the minimum. Second is, stop praying for expansion while avoiding accountability. Increase is not magic. It's not miracle. Increase is management. So if you can manage what God has pinagkatiwala sa'yo, mag-i-increase ka. God increases what you manage well. Okay? Basahin natin itong mga verse. Romans 12:11, sabi diyan, never be lacking in zeal, but keep your spirit fervor serving the Lord. Huwag daw mawala yung inyong init. Okay? Sa pagsiserve kay Lord. Lahat ng ginagawa mo ay stewardship. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng meron ka sa buhay mo ngayon, lahat yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Yung negosyo mo, yung trabaho mo, kung wala ka pang negosyo, yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo, lahat yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kung ano yung meron ka, yung bahay mo, lahat yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya, gamitin mo yan para malaman ng Diyos na ikaw ay good steward. Sabi pa dyan sa 1 Corinthians 10:31, so, whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Kaya itong negosyo, some, iniisip nila pag usapang negosyo ay hindi na dapat kasama at involved si Lord. Kaya nga, last month, nag-usapan natin, put God first. Business is God's idea, not man's idea. Okay? Yung dominion na binigay niya sa atin ay hindi yun basta work. It's a responsibility, authority with management. Systematic na trabaho. Now, kung ano yung ginagawa mo sa negosyo, dapat para kay Lord yan. Gusto ko maintindihan niyo yun. Pag hindi yan para kay Lord, tama ka, hindi yan spiritual. Pero the more na yung ginagawa mo ay para kay Lord, kahit na yung pag-aasawa mo, yan ay spiritual. Naintindihan? Yun lang yung pagkakaintindi ko nung pinag-aaralan ko yung Bible. Kasi may mga, ano pa tawag dito? Radical, extremist na mga religious people na pag sinabi mong negosyo, dapat wala yan sa usapang Diyos. Kasi pera-pera yan eh. Diba? Dito sa religion namin, hindi namin pinag-uusapan yung negosyo. Okay naman yun, tama naman yun. Kung depende sa konteksto, kung ano yung pinag-uusapan natin, hindi pinag-uusapan yung negosyo. Kung yung church ay hindi mo ginagamit para sa negosyo, yan, pwede yun, di ba? Pero kung yung business yung usapan, at sasabihin mong hindi yan para kay Lord, medyo, naintindihan? So,
Pag-usapang negosyo, dapat una pa rin si Lord. Pag-usapang kahit na ano, dapat si Lord pa rin. Para kay Lord lahat. Amen? Talakpan natin si Lord. And this is the last verse. For all of you, this is the last verse. Sabi dyan, Luke 12:48. Talon tayo dun sa B. Okay? From everyone who has been given much, okay? Kung sino daw, for everyone who has been given much, much will be demanded. Or sa ibang translation, required. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Kaya mga negosyante, mga businessman, pinagkatiwalaan kayo ng malaking bagay. Nag-expect si Lord sa inyo ng mas malaki. Kung yung mga tao nga na hindi nagninegosyo ay pinagkakatiwalaan at nag-expect si Lord, ikaw din, nag-expect din siya sa'yo. Lalo na sa'yo. Mas malaki yung pinagkatiwalaan niya, mas maraming tao yung binubuhay mo. Mas malaki yung ine-expect niya. Are you with me? Palakpakan natin ng Diyos. Let's declare this. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. I do not run from responsibility. I grow through it. I do not fear pressure. I am trained by it. I increase my capacity. I expand my stewardship. More responsibility equals more increase. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless. I hope you learned something.